Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, and awa po ng Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi pa po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Thanks in advance guys! Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, yan, awa po ng Diyos once again. Meron na naman po tayong panibagong vlog. And ayan guys, ang ating vlog for today again is the Toyota Innova XE. And these are the top things top 10 things that I like with Toyota Innova XE. And as you can see, ayan guys, nakabukas po ang ating engine. So, para hindi na po tayo magtagal umpisa na po natin. So, this is the number 1 that I like with Toyota Innova XE. Obviously, it is the engine, the 2.8, the great 1GD 2.8 engine. Okay, so ito guys, subjective, no? Nasa tao yan. Pero, again guys, itong engine kasi na ito guys is, ito yung engine sa mga mahal, sa pinakamahal ng Fortuner. At the same time, sa high-ace na van. So, it's, for me guys, it's a no-brainer kung palalagpasin pa natin ang opportunity na ito sa isang sasakyan. So, kung kukuha ka rin ng sasakyan na powerful, reliable, dependable, solid, this is it guys. This is the engine, power pack. This is the best that you can buy today. Okay? Bakit? 2.8 liter engine sa liit ng body ng Innova guys. Oh, if you can imagine, sa liit niyan may powerhouse siyang engine, which is the 2.8 liter engine na makukuha mo lang sa mahal na variant ng Fortuner. Alam ko pati Hilux meron ng 2.8 engine So, ganun din sa high-ace. Ang high-ace, alam naman natin na talagang mahal sila. So, for a very, how much? 1.4, less than 1.4 M, you get an engine like this. For a 1.4 M car, ewan ko na lang guys kung palalagpasin nyo pa. Although, siyempre, questionable to guys kasi for, what do you call that? We can say na hindi siya future proof dahil diesel siya. So alam naman natin ang diesel na mausok yan in the future. Pero guys, as of the moment naman kasi yung hybrid at saka yung electric vehicle nag-uumpisa pa lang naman. So for me, for someone who are looking for who are looking para makasulit sa mabibili nila, this is yet the best right now for me guys, no? Okay, so ngayon guys, so that's the first one. Okay, ayun, medyo inabot tayo ng 3 minutes sa pagsabi ng dyan sa engine na yan. Okay, so the second one guys, ayun guys, ang number 2 na nagustuhan ko sa ating Innova is the space. So ito guys, pakita ko sa inyo para din malinaw. You will get a reasonable kind of space na makukuha yung space. Ayan guys, tingnan nyo naman. Tingnan nyo yan. Yan yung back space nya. No wing. Ayan This space is even bigger than a Fortuner. Sa totoo lang to guys. Mataas ang headroom, malaki ang legroom, even sa third row, no? Ano pa ang hahanapin mo sa Innova, no? You can see, no? See it for yourself. Yan guys, meron pang box dyan, merong car seater, tapos tinan nyo naman guys yung legroom natin. Okay,
And then, tingnan nyo yung third row seat guys. Oh. Sobrang dami kong gamit dyan. Pasensya na kayo. Dahil sa mga cover ko yan. Hindi ko naman kasi inuupuan masyado yan. Pero, kung uupo man yung adult dyan guys, maano pa rin. Maluwag pa rin. I can tell you that. Sandali guys, pakita ko yung legroom. Ayan guys. Nakikita nyo na ba? Medyo malabo. Medyo malabo lang. Ayan. And of course, our seats here, ito, naaabante yan, naa-adjust yan, no? Pinapahiga lang talaga namin na ganyan so that the people sa second row is makapag-relax siya habang nakaupo. So, ayan guys, oh. Tingnan nyo naman. Tapos ito guys, oh. I am 5'9", 5'8" height. Pero, ang luwag. Ayan guys, yung legroom ko sa driver side. O, tingnan nyo naman yung headroom guys. O. Yan ang pangalawang bagay na nagustuhan ko sa Innova XE. Okay? You won't imagine how spacious it is. No? Tingnan nyo naman guys. O. It's a small car. Basically. No? O. It's an 8-seater car. I think 8-seater. 8, 3, 6... 7, 8, yes. Comfortably. 3 sa likod, 3 sa gitna, 2 sa harap. Pero, we can make it at least up to 9. Kasi pwede pa natin gawing 9 4-seater itong middle row. No? And then, that's the second thing that I like with Innova XE. And then, the third thing na nagustuhan ko sa Innova XE is the tires. No? Yung gulong niya guys, it's actually like a sedan sa liit niya. Unang-una, mura. Yan yung number 1. Mura yan. Pag binili natin yan ng brand new, more or less 5,000 lang yan. Below 6,000 and below lang yung mga price niyan. Branded na yun guys. Oh. At pag maliit ang ating mga gulong guys, usually maliliksi yan. Hindi ka mukha ng mga ng mga SUV. Yan, bali hindi siya kamukha ng mga SUV na yung susunod dito like the Fortuner na mahal, no? So affordability ng tires, affordability ng unit, alam niyo yun guys, yung masusulit ninyo yung pera ninyo when you buy a Toyota Innova XE. I guarantee that. Maliksi, mura, affordable, what do you call that? Matitibay yung mga yan guys, kahit na maliliit lang yan. And alam nyo, kung tutuusin, kung naging SUV lang yung gulong nito guys, yung pang SUV lang, yung pang Fortuner lang yung gulong nito, actually halos magkasing height lang naman ng Fortuner at saka ang Innova eh. And yung talagang number 1 na difference lang nila is walang 4x4 option ito, unlike the Fortuner. Yun lang naman ang price difference nila kung tutuusin eh. Kasi magkano lang naman din ang difference ng mga ito. Ang Innova XE pa naman masyado ng tinipid. Kasi tingnan nyo naman guys, yung mags nyo, hindi man nga mags eh. Ano lang siya eh, rims lang siya. Pero yung Fortuner, magkano ba ang brand nyo ng Fortuner? 1.8, 1.9. Pero lahat naman ng options, naka-mags, lahat ng pampapogi nandun sa kanya. And it has only the 2.4 engine, which is for me hindi naman underpower, pero sakto lang yung power niya. Pero unlike the Innova, 1.4 lang guys, 1.4M, less than 1.4M, and you get a powerhouse engine, a spacious car, no? A dependable car to actually, yun ang number 1. And ano pa ba, no? Low maintenance. Ayan. So this is the third thing that I like with the Innova. So first is the engine, second is the space, and third is the tires. Fourth is the low maintenance, guys, no? So ayan guys, so para mas tayo.
As you can see guys, lahat ng ito, ano lang yan, old school pa. No? O pakakaisip-isipin natin. Old school pa sila. Yun ngang gauge natin, hindi pa gaanong high-tech yan. What do you call that? Puro ano lang yan guys eh. Puro mga ano lang yan guys. Puro mga what do you call that? Puro, tinan nyo, parang ang napaka old school, napaka luma nung cluster, dashboard cluster natin. And tinan nyo, ayan guys, basic lang yan, yung mga yan. Ito, normal na yan sa mga cars. Wala namang, 2 airbags lang ito guys. So may airbag dito, may airbag sa manubela, and I just don't know kung meron ng airbag yung mga higher variants ng Innova. Pero as for this one guys, tingnan nyo naman guys, tingnan nyo naman yung space na yan, sobrang dami lang gamit, pasensyahan nyo na. Tingnan nyo naman, tingnan nyo naman guys, merong yun doon sa likod doon, meron doon sa pinakalikod doon, may 3rd row, may 2nd row, may 1st row. Actually, kung alam nyo, may Fortuner kasi yung brother ko. Pag sinasakyan ko yung parehas ng sasakyan guys, ang layo, yung space ko sa Innova guys, maluwag kung ikukumpara ko siya sa Fortuner. So ayan guys, tingnan nyo, dito nga nagkatalo guys, itong laki ng windshield na to, dito, mula dito hanggang doon sa pagka sinakyan nyo ang Innova guys at saka ang Fortuner, mararamdaman yung parang cheap, no? Parang mura yung mga Fortuner kasi ang kipot ng windshield nila guys. I just don't know bakit ganun din design ng Fortuner. Hindi ko sinasabing pangit ang Fortuner guys, baka lang sabihin nyo kasi mostly nasa topic lagi natin siya. Sinasabi ko lang guys kung gaano kasulit ang pagkakaroon ng Innova. Kasi nga guys, ang susunod nito guys is yung mga Fortuner, yung mga Corolla Cross. Ano na yan guys yan na yung mga tinatawag nating luxury vehicles. Ito kasing Innova guys, unang-una ang habol natin dito, reliability, pagkasulit ng presyo, pagkasulit ng sasakyan, space, no? Yan guys, tingnan nyo naman yun, napaka-basic na yan guys, napaka-basic na normal na yan guys sa panahon natin ngayon sa taong 2025. Napaka-ano na yan, low-tech na yan kung iisipin. Kasi just imagine guys, you get this kind of tech na old school pa yan kung tutuusin. Ngayon guys, halos lahat na puro high-tech na, nagkaano pa nga yung mga yan, meron pa nga 360 camera yan, yung mga high-tech ngayon, may mga sensors yan, mga voice input, mga voice so ayun guys, di ba? So just imagine that yung sinasabi ko sa inyong low tech out of its price, super duper okay na yon para sa akin. And for what, 1.380 yata ang brand new nito. Super sulit talaga yung makukuha ninyo rito. Okay, so let's proceed to the 5th. Ang 5th na nagustuhan ko dito guys is aircon. Ay grabe guys, ako na nagsasabi sa inyo guys. Tingnan nyo guys, almost hindi man nga, yan, 3 ports na lang natin yung temperature thermostat nya. Just imagine that, naka-low lang ako lagi, naka-front, ano lang yan guys, dito lang nakatutok sa akin lahat yan, laging ganun lang ang ko dyan. Naka 3 ports lang lagi ito, mainit man o malamig. Pagka malamig guys, kinigit na ako lang yan kasi sobrang lamig talaga, as in yung aircon nito, wala akong masabi. Super duper lamig. You won't even think na lalamig siya ng ganun. I didn't imagine, no? Wala pa akong nasakyan na kasing lamig ng Innova. Kung natatandaan ninyo guys, sabi ko nga mayroong Fortuner yung kapatid ko. Malamig din naman ang Fortuner, pero itong Innova guys, grabe. I just don't know how they did this. Pero grabe, daig niya ang Nissan. Yung ang nabara ko guys, kung alam nyo, di ba may nabara ko. Hindi ko ibinababa ang dangal ng Nissan sa aircon ha. Pero nung naano ko tong Innova guys, malamig pa yung Innova kaysa sa nabara ko. Sa totoo lang yan guys ha. Hindi ko sinasabi to just because na
Innova na sasakyan ko today. No. Sinasabi ko to sa inyo guys based on my experience. Sana pati yung Fortuner inano ko na rin, 'di ba? Winalan ko na rin ng dangal, 'di ba? Pero hindi compare. Grabe, pag sinagad ko pa yan guys, nako, ang lamig kahit mag-jacket ka sa loob. Grabe, sobrang lamig talaga ng loob ng ating Innova XE. So, ayun guys, ano pa ba? So ano pa ba guys? So, ayun, yung susunod naman guys is price, affordability and parts availability. Guys, ang Innova ay daig pa ang Vios, daig pa ang Vios. Maraming pyesa. Alam nyo guys, kahit minsan nga kahit palengke, bangketa, may pyesa ang Innova. And kung yun ang hanap nyo guys, ako na nagsasabi sa inyo, yun ang isang powerhouse reason kung bakit kailangan nyo ring bumili ng Innova XE. Yung parts availability nito, napakarami po sa daan. Since nagumpisa siya 2016, 2017, yung 1GD engine na yan, grabe, napaka-available na po niyan sa lahat ng mga auto supply. Hindi po mahirap hanapan ng pyesa, napakarami nyo sa daan. At yun pa nga guys, yung ano niya, yung what do you call that, walang waiting time. Yung price, affordability ng mga parts niya, grabe, hindi naman din kamahalan, no? Kung mayroong mang masira, agad-agad meron tayong mahanapan. Ganyang katindi yung ating Innova XE. So ayan, yan yung 6 na ba guys? So 7th na nagustuhan ko sa Innova XE. And then siguro 7th or 8th kong nagustuhan sa Innova XE is, ayun nga guys, low maintenance lang siya, no? Even ng manubela niya, although hindi ganun kagaan compare sa mga electric steering na sasakyan, alam naman natin yon, which the EPS. Ito guys, hydraulic pa ito. Fluid type pa yung ginagamit natin sa manubela. So pag nasira ito guys, mas mura lang yung gagastusin natin for repairs. Unlike with EPS, ang usually ang mga EPS kasi guys, ano sila, napakamahal para palitan or i-repair, tapos mahirap hanapan ng pyesa. Unlike this one, ito mga oil seal, O-ring, machine shop ng konti. Ganyan ang kinaganda ng ng Innova XE. So ayan, yung power steering niya. Though sabi ko nga doon sa huling vlog ko, kinonsider ko na medyo con ito sa kunyari babae kayong bibili ng sasakyan. Pero alam nyo guys, ang daming babae na may-ari ng Innova. So nasa tao na lang din talaga siguro kung kaya niyang or kung pro na siyang nagde-drive, no? Malambot naman, magaan naman yung manubela niya. But then again, do not expect and do not compare it to an electronic power steering. Bakit? Kasi ang electronic power steering guys is napakagaan, no? 'Di ba? Meron din kaming Toyota Race, no? Yun yung sa wife ko, 'di ba? Yung Toyota Race na yun guys, napakagaan na manubela nun. Kasi nga electronic power steering na siya or electric power steering na siya. So compare dito, mayroong konting may konting yan guys, bigat kumpara dun sa race. Yung race kasi guys, kahit isang daliri mo, naiikot mo yun eh. Ito guys, medyo may puwersa ng konti. Konti lang naman, hindi naman din ganong kabigat yan, no? And what I like with my Innova rin, may mga controls na siya. Wala nga lang cruise control dahil Innova XE nga lang naman di ba? Ano ba naman yung sasakyan na mabibili natin sa halagang 1.381 tapos makina natin powerhouse na 2.8 diesel engine, diba? Just imagine that, yun nga lang ganong bagay na magkaroon ka ng makina gano'n napakalaking bagay na. So ano pa ang next natin? So siguro ano ba ang next natin guys? Siguro yung hindi naman siya pangit guys. Yun ang next siguro nating masasabi, no? Maaring masasabi ninyo na ginagawa siyang taxi. Pero
Hindi ako napapangitan guys. Okay naman siya, no? Ayan o, tumutunog yung makina niya ngayon, no? Pakinggan nyo yung makina niya. Tignan nyo naman guys, so, tingnan natin sa may bandang likuran. Hindi naman siya pangit. Makakasabay naman siya sa Fortuner kung tutuusin eh. Diba? Masasabi mo bang pangit yan? Hindi naman siya yung klase ng ano ba, may tinatawag sa ganun eh, yung Tito car na tinatawag, diba? Hindi naman siya ganun eh. Okay naman siya. Mga ano naman siya. Brusco naman siya. Actually, kapag nga pinalagyan pa nga po natin ng mags ito, ay, ako na nagsasabi sa inyo guys, pupogi lalo to. Lalo na kung nilagyan natin to ng size 17. Kasi yung stock nito guys is size 16 eh. So kung lagyan natin to na yung size 17 like yung version V ng Innova, pupugi lalo to guys. Gawin yung 17 yung mags nito. Or ayun na nga, gawin nga natin siyang mags. Yun ang ginawa ng Toyota sa Innova guys eh. Ang ginawa niya, tinipid niya. Para mabili pa natin ng affordable price si Innova, inalisan niya ito ng mags. Inalisan niya rin ito ng, alam ko, parang something na yung sensor na meron sa E. Pero originally, ang E guys is the XE na yun eh. Inalisan lang siya ng accessories, no? So, ayun guys, I think yun na yung mga bagay na masishare ko sa inyo. So, features, okay naman guys. Ito nga guys, mas okay ako para sa akin guys ha. Ito pa pala guys, ayan o, ninth na reason kung bakit nagustuhan ko ang Innova XE. Old school. Tingnan nyo naman guys, oh, yung mga controls na yan. Sa iba guys, digital na yan. Touchscreen pa nga sa iba eh. So, 'di ba? Kung tutuusin, wala nang ganyan-ganyan ngayon. Puro ano na ngayon, puro digital na, puro touchscreen na yung controls. Okay yan sa akin guys, hindi ako maselan at hindi ko kailangan yung mga voice command na yan kasi hindi ko okay lang ako kahit na mano-mano kung ino-on yung mga yan, no? Ayun pa pala guys, last but not the least is the 10th. Ayan guys, ito pa ang nagustuhan ko sa ating Innova XE. The power mode, the eco mode, ayan pa, traction control. Why? Tingnan nyo guys, power mode, pagka-feel kong magmabilis, gusto kong makipagkararahan or nababagalan ako at mag-overtake ako, power mode is the best. Okay, pakita ko sa inyo, power mode natin. Yun o. Huh? Power mode. Huh? O, tatanggal natin yung power mode. So, eco mode naman. Eco mode. Ito. O, ngayon. Na-try ko ng parehas yan guys, no? Ang eco mode guys is napakabilis mag-shift ng gear. Talagang patitipirin niya yung takbo mo. Sa power mode naman, patatagalin niya yung shift ng gear para makapag-overtake ka sa anumang inuuna mo, nagmamadali ka. Grabe. Ay, grabe. Parang di gasolina yung sasakyan mo pagka naka-power mode ka. Sobrang smooth, sobrang lakas ng hatak. Kahit regular na diesel lang ang kinakarga ko dito guys. Pero actually, hinahaluan ko to ng guys ng mahal na diesel. So, half mahal na diesel, half na regular na diesel. So, ayun naman, okay naman so far ang performance niya. Wala naman ako masabi, malakas pa rin ang hatak. At actually, pagka nasa expressway nga ako, hindi ko man nga nararamdaman 120, 140 na pala yung takbo ko eh. At may ibibigay pa yung 120, 140 na takbo ko dito guys. Grabe. Hindi mo man alam na 120, 140 ka na, parang 100 pa lang. Sa sobrang comfortable niya. O yun, siguro guys, ika-10th or ika-11th na nagustuhan ko pa dito sa Innova XE ay guys, ako na nagsasabi sa inyo, comfort. Malayo yung ride quality nito compare sa Hilux, sa Fortuner. Ay grabe. Ako na nagsasabi sa inyo guys, you won't imagine how comfortable it is to ride an Innova. Kayo nang humusga. Magpa-schedule kayo ng test drive sa Toyota.
tingnan nyo man, hindi ko kayo isusubo sa maling informasyon. Iba, kakaiba ang comfort ride ng Innova. Anumang variant yan, XE, J, G, V, anumang variant ba yan, basta i-test drive nyo at panigurado ko sasabihin nyo sa akin na tama ako. So yun guys, I think we're done. Yan na po ang ating vlog for today, no? Sana makapanood pa po kayo ng ating mga vlogs sa mga darating na future. Ayan, sa future pala, I mean. So ayan, for now, yan na po ang ating vlog about the top 10 things na masasabi kong gustong gusto ko sa Innova XE, no? Ayan guys, so napaka basic. Ano, yung mga controls ng window, ganyan lang guys, simple pero elegante. So yun guys, I think we're done. Yun na po ang ating vlog for today. Thanks for watching. Keep safe everyone. Thanks be to God. Bye for now. Bye.